It's good that we are back here o makapadayon ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo so we can be able to know God more. Okay? Kinahanglan na to ang pulong sa Ginoo dili lamang sa pagpakaon sa ato ang kalag para kita magatubo sa grasya sa kaibalo ni Ginoong Kristo, mahimo kitang hingkod nga mga Kristohanon. But at the same time, the more we know God, the more nga atong masuod siya. The more kita makapaduol sa Ginoo, pag ato siyang matinutan na nga mahigugma sa ato ang kinabuhi. Right? So, um, it's just wonderful to be having this privilege na makapamalandong ta sa iyahang pulong. Right? So in a moment, we will move on to our study as magapadan kita sa pagtuon sa book of Ephesians. But for that, atong pangayon sa Ginoo iyahang division that God is going to prepare our hearts and give us wisdom as we study His Word. Let's pray. Lord, thank you once again for this opportunity and privilege ni mong gihatag sa mua na tuon kami sa imong pulong. At the same time, Lord, dahil kami kanimo, isip among tinuod buhi nga Dios. So, among gipangay karon of the Spirit of God, kay ikaw take control sa mga time, in tune sa mga kasing-kasing guna-una. Protect us, likay kami sa mga distractions, binagyod Ginoo sa mga pag-atake sa kaaway. Pray that you would rebuke him and paralyze him, na dili siya Ginoo magbalampuso sa iyang katuyuan karon. Give us wonderful time of fellowship and just a time of meditating sa imuha Ginoo nga word. Please take control of this time. Use your servant, anoint his lips, fill him with your spirit. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, Amen. Every person that is going through something, maybe some difficult na situation sa iyang kinabuhi, is having that inward conviction that there is more to life than what he has gipossess niya sa iyang kinabuhi or unsay iyang mga makita diri sa kalibutan. Regardless of age, bata man o tigulang, tanan nga mga tawo, if honest lang yun, kung naa kay gina-go through sa imong kinabuhi, makapamalandong yun ka sa imong kinabuhi, I believe there is something more to life than what I have, what I have experienced. You know, even those people nga mga kaingon ta dato na ano nila ang tanan. Makaingon sila sa kagalingon. I believe there is more to life than, having riches. Even those people nga naa sa taas nga posisyon, makaingon sila silang kagalingon, there is more to life than being on that higher position. There is more to life than having a higher education or being famous. Because in this world, dili lang manggod ta meant para diri sa kalibutan na naga-exist. There is more to life than these things. Okay? So every single person, I believe, is handom gyud sa ilang kinabuhi na maka-experience sila og kanang sense of fulfillment. Nagapangita sila og kanang tinud-anay nga meaning and purpose sa ilang nga life. That for them, I believe, or is there something else, or it could be that ang life nato sa kalibutan napay something sa unahan that could turn out how life could it be, right? Na may mo siyang exciting, may mo siyang wonderful, may mo siyang meaningful. Unfortunately, dagan nga mga tao experience na, and unfortunately, wala sila kakaplag unsa gyud ang tubag. So sa mga tinud-anay nga mga Kristohano, nakoy good news para natong tanan. Because sa pulong sa Ginoo naay tubag niana. Because God has prepared a lot of things for us beyond this life. Actually, God has planned wonderful, amazing, spectacular things sa katong mga tinud-anay nga naa diha kang Kristo that ma-experience nato while bisan naa pa ta dis kalibutan,
makaingunta, nindot di ay ang pagkinabuhi diri sa kalibutan taliwala sa unsa man ang atong mga maagian. But sa katong mga walay Kristo sa ilang kinabuhi, mawala na lamang sila diri sa kalibutan, dili gyud nila ma-experience ang katagbawan sa kinabuhi. Dili gyud nila ma-experience ang tinud-anay nga kahulugan, ang katuyuan sa Ginoo nganong naa sila diri sa kalibutan. So, as we move on this morning sa atong pagtuon, as we are moving to the next passage sa pulong sa Ginoo sa Ephesians, tubago na siya sa pulong sa Ginoo because makita na to nga naay promise ang Ginoo sa future para natong tanan. Exciting siya. Life can be meaningful. Life can be full of, we can have that sense of fulfillment, na ay excitement. Life can be wonderful if kung ato ra gyud na siyang masabtan o ma-internalize nato sa atong kinabuhi. Okay, so mao na ako ang tumuog tuyo karon na akong ihatag sa inyo karong mabuntag because daghang mga Kristohanon even dugay na sa ilaha nga pagka-Kristohanon, they are still going through some crisis sa ilang kinabuhi, doubts and fears of what the future holds. Unsay nasa unahan? Because they don't have the idea. Wa sila yung idea unsa man gyud ang gi-prepare sa Ginoo sa ilaha sa future. Right? Naay mga promises ang Ginoo, and let me tell you this, ang Ginoo nga naga-promise is dili mamakat, iyahan i-fulfill, iyang yung tumanon ang iyahang mga saad. I don't know what comes to your mind when you heard the word promise. Unsa man sa inyo ha kana nga pulong. Sa uban, makadungog sila ng word kanang promise, they tend to be cynical or kaning skeptical. Mangyamit ra sila, they tend to, they just to reject the kind of word. They don't buy in anymore sa unsa gyud ang nature anang a word because let's face it, we have all known people who made promises and they did not fulfill them. Okay. Even kita sa itong kagalingon, if honest sa itong kagalingon, we made promises. Naghimo tag mga promises o wala nato gituman. Ba? Even sa society, sige na tagkadungog, promises. Pero there are promises na gi-break ra. Okay? Yes, promises, they said, are made to be broken. Governments make promises and they break them. Nations make promises and they break them. Advertisers, natuta ka ni mga aga-advertise sa Facebook, sa TV, wow, very promising. Pero in reality, daghan anak nila dili tinuod. Okay? Politicians. Okay? Election naman ng sa barangay. Hanggang kayo mga promises, pero pila lang yun talaga tingali ang mga tinud-anay yun sa ilang mga promises kapag makakadaog sila, ilag yung tumanon. Preachers, dagang mga preachers they make promises, but they break them. Kitsa pa man. Husbands, wives, sisters, brothers, uncles, aunties, okay? Friends, colleagues, even enemies. Naga-promise. Pero, they make promises to be broken. Pero let me tell you this. Ayaw mo kadismaya. Pag dili na tungod kay na-experience na gi-break ang imong promise o ikaw para sa imo dili na lang ko mo promise kay di man pud ko di man pud ko kakip, so di na lang ta mo embrace ana nga idea. Okay? Na importante di ay pud na ang promise, right? Kay sa pulong sa Ginoo natay example nga makuha. Let me tell you this, there is someone na naggagama og mga promises
And guess what? He never breaks them. Never. Kinsa man na siya? Jesus Christ. Si Jesus Christ, daggan kay siyang mga promises. In fact, sa pulong sa Ginoo as we are going to look at sa Ephesians, sa sunod nga passage, is makita na to, nain siya yung promise niya, at maingon ta, wow, kini nga mga promises are wonderful, they're incredible, they're exciting. Okay? And, kung ano tamos tayo nood, may tabo yun siya mga igsoon. And that's why, pili yun ta magkaluya sa ato ang pagkinabuhi Kristohanon. Right? Kay nature sa Ginoo, nga dili gyud siya mamaka. Let's look at several verses sa pulong sa Ginoo that would encourage us na atong Dios nagga-promise siya sa iyang nga pulong and never ever since pa sa pagsugod sa kalibutan hangtod karon and hangtod sa future he is ever faithful, dili gyud siya mo break sa iyang mga promises. Right? In 2 Peter chapter 3, the first part of that verse, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness. Okay? Dili ang Ginoo pareha sa tawo. Na ang tawo, dili man tingali siya mo mamakak, sa iyang pag-promise, dili tingali siya, iyang man tingali tumanon, pero langayan pod. Okay? Dugay pod tumanon, pero sa Ginoo, when God makes a promise, iya dyan ang tumanon, and He fulfills His promise right on time. Okay? Walay paglangay. He never is advanced, never too late, always on time, and He's fast, He's quick. Nga na ang atong Ginoo, kung unsay ang giingon sa iyang pulong. What else? In Titus chapter 1 verse 2, when it comes to the promise sa Ginoo sa eternal life, sa katong mga nidawat kay Jesus Christ as their personal Lord Savior. Unsay promise gani sa Ginoo sa mga nidawat kaniya, giatagan sila og kinabuhing walay katapusan. Do you believe that you have eternal life right now? Yes, you have that eternal life. We have that eternal life. Og ningon ang Ginoo, iyan ang tumanon because in hope of eternal life which God who never lies promised before the ages began. So my dear beloved, it's okay to die. Okay ra mamatay ta. Mao man dyan na ang realities kinabuhi, one day mamatay ta, kaya ang bayad sa sala kamatay. Pero kung ikaw na kay Kristo sa imong kinabuhi, kung sa'y promise sa Ginoo, you will live forever. You will live forever. So, dili ta masakit, ita magul. Kung natang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan, kung kana siya nakadawat sa Ginoo, iyang person nga manuluwas, that person will live forever. Even kita, we don't know when we will die. It's okay to face death without fear. Why? Because one day, we will live again. Forever. Kaya promise na sa Ginoo. Right? What else? In Hebrews chapter 10, verse 23, ningon po sa Ginoo, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Pasabot niya na, ayaw kaluyag yun sa imong pagkakristuhanon, sa imong pagtuo diya sa Ginoo. Daghang mga Kristohanon karon, unfortunately, na mayra sa sugod. Along the way, naluya sila, wala na nakabalik, wala nakabakon. Uban karon, naana lang, nagalaroy-laroy sa kalibutan. Wa na nibalik sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. At ang kining encouragement ingon sa Ginoo, ayaw mo kaluya. Hold fast your confession of your faith. Okay? Of our hope, because dili ta dapat magduwa-duha, dili ta dapat magpaling-paling, because ang promise sa Ginoo is faithful. Tinuod, because ang nag-promise is faithful. Matinud-anon siya. What else? In Romans chapter 4 verse 21, ningon si Paul, fully convinced that God was able to do what He had promised. Okay? Amazing kayo. Dapat na naana sa atong kagalingon. As Paul saying that he was convinced that God was able to do what He had promised, dapat convinced ta. Ato na iseto sa kasing-kasing. I think, usa sa mga reasons, nga nung daghang mga Christians na kanang naluya sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, because along the way sa ilang kinabuhi, they entertain doubts because they are probably going through something sa ilang life, and
they've been praying and seems that wala gitubag sa Ginoo. Para sa ilaha, I don't think God is truthful sa iyang promise. I don't think God is truthful when He promised that He will provide my needs. I don't think God is faithful sa iyang promise when He said that He will, give me strength. He will give me wisdom. Nga naman kung ga-suffer karon, right? So by just contemplating mga igsoon, meditating sa ka-faithful sa atong Ginoo, sa ato ang kinabuhi, sa iyang mga promises, wala jay reason ta actually nga maluya. Wala tay reason nga mo give in ta sa ato ang tawhanon nga mga kahuyangon. Okay? Bisan man sa panahon nga kita naga-go through og mga difficult situations, we are still able to get up and say sa ato galingon, padayon ra gyud kay nganuman kini tanan temporary lamang because ahead kay sa unahan na ay gi-prepare ang Ginoo na siya promise ako and maybe dili man siguro na nako madawat karon kanang kinabuhi nga akong gihandom gyud nga kaming kauhay gyud nga kinabuhi sa kalibutan, but when I die after this in heaven I will be there forever. Wala na suffering, wala na mga kasakit, wala na mga pains, wala na mga kamatayon, wala na mga sakit. Because our God is faithful. Right? So, unsa man ang response dapat nato kung makasabutan niya na? Well, sama sa giingon ni Paul, si Paul, he was so overwhelmed sa mga promises sa Ginoo sa Ephesians that it caused him to praise God, di ba? In Ephesians chapter 1 verse 3, and so if you remember sa giingon ni Paul, blessed be the God and the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Sa iyahang pag-contemplate, wa siya laing na kuna-unaan, kundi iyaha gibalik ang tanan nga dungog o gimaya o pagpasalamat diya sa Ginoo kay para niya, wow no, grabe. Kabalo biya taon sa na-experience ni Paul. Paul has gone through a lot of persecutions. Grabe ang suffering. And when Paul wrote this, he was even in the prison. Okay? But he was able to bless God. Kaya nga naman, because yang count ang mga promises sa Ginoo. And in Ephesians chapter 1, beginning in verse 3, in fact, sa atong pagtanaw sugod sa mga spiritual blessings, nga giingon ni Paul, taas-taas ni siya nga passage, beginning in verse 3 to verse 14. He considered ni siya the longest sentence in the Bible because Paul was so overwhelmed sa mga promises sa Ginoo, sa mga blessings nga gihatag sa Ginoo sa iyaha, na sa iyang pagsulat, he could not figure out, nalimot na siya asa ibutang niya iyang period because he was so overwhelmed sa mga pagpakamay sa Ginoo, sa mga promises sa Ginoo sa iyaha. Yang naibalaan nga, wow, no? Imagine, gipili di ko sa Ginoo. God has chosen me because that's what one of the blessings na gingon ni Apostle Paul, di ba? Gipili ta sa Ginoo before the foundation of the world, and because God has chosen us, we've been adopted to God's family. Right? I-adapt kita. And then there is the blessing of acceptance. Kinsa magikuno kita nga dawaton kita sa pamilya sa Ginoo. Wa man tay kay pasigarbo sa Ginoo kay puro ta mga makasasala. Pero gidawat ta sa Ginoo. Tungod kay dipili ta sa Ginoo before the foundation of the world. And what else? We have also learned that God has given us, has blessed us with redemption. Gilukat ta sa Ginoo pinagi siyang mahal nga dugo because we were under the bondage of sin. Nabilanggo kita sa sala. Ug ang sala na terrible nga consequence, pero ang Ginoo dili siya ganahan na ma-perish ta. That's why He has provided a way for us to be delivered. And pinaagi na siya sa iyang bugtong anak iyang gipadala dis kalibutan ug giula niya iyang dugo nga hamili ug maoy naghugas sa atong sala. The moment nga ato siyang gidawat sa atong kasing-kasing nga atong Ginoo personal nga manluluwas. Okay? And God has blessed us with many more nga mga panalangin. Okay, through God's redemption, we've been forgiven. Napasaylo kita sa itong mga sala, o gihatagan kita, o enlightenment sa Ginoo. God has given us wisdom and, insights. Amazing! Hindot kayo, mga kaigsunan. So, just having that understanding, unsa ta ka bless sa Ginoo,
Dili yun ta dapat magkaluya. Dili yun ta dapat magpadala sa atong kahuyangon, even unsa man ang atong mga magian sa atong kinabuhi. So in Ephesians chapter 1, moving on to the next verse, naigingon padayon si Paul nga another blessing nga ato ang madawat. Okay? In that first part of the verse, dili lang kay we have been blessed with the blessing of election. It's not only that we have been blessed with the blessing of redemption, but we are also blessed with a future blessing. Because if we are going to look at those blessings, actually, na-fall siya into three categories. Like, for example, the blessing of election, kano sa man na siya? It happened in the past. Okay? Past. And then, the blessing of redemption, in the present. But God has blessed us also in the future. And what is that blessing? That blessing is the blessing of inheritance. Okay? The blessing of inheritance. Niingon si Apostle Paul, in Him, pinagi po diha sa kay Jesus Christ, we have obtained an inheritance. Now, look at the word. Look at the verb obtain. Is it in the present tense, past tense, or future tense? Kung sa English pa, kung tanaw na to siya, past tense. Pero, future pa man anak ko madawat dagway pastor, kanang inheritance. Pero anong past tense? Because mo ni siya. Though future pa na siya ni mo madawat, pero, ang reality, gihatag na sa Ginoo sa imo, ha? You already owned it. Kaso lang, part of it is wala pagyod nimo na experience karon. For example, heaven. Okay? For example, perfection. Okay? For example, ang nindot nga balay nga imong puyan dito sa langit. The streets of gold, glorified bodies. Wala pa na nato na experience. Pero ato na siyang nakapanag-iya na taana, gihatag na sa Ginoo, gi-entitle na siya sa Ginoo sa imuha. Okay? The moment kay imuhang gibutang imong pagsalig diha kay Ginoong Hesukristo. So, we are being blessed with that blessing, the blessing of inheritance. Unsa kay nang inheritance kung sa Bisaya pa? Panulundon. How we wish natay panulundon sa atong mga ginikanan, malipay ta. Di ta ganahan nga mawala sila. Pero malipay pud ta nga kung pinanglitan mawala nga atong mga ginikanan natay mabilin. Ay mabilin sa ato maangko nato. Okay? Dili kontento ang uban nga nakaangkon na sila og kanang kaanyag sa ilang ginikanan. Ang barog sa ilang ginikanan. Ang kaalam sa ilang ginikanan. Kung dili para nila, okay ron ta. Okay, I love my face. Okay, nakasunod ko sa kamama. I love my height. Okay, nakasunod ko ka papa. I like my wisdom, Bright ko. Okay, nakasunod ko sa ako ang inahan. Pero nindot po nunta nga, napag ko yuta. Kumaangkon. Nindot po na property nga mabilin sa kuwan. Dagan kayo mga ganawa na nga, how I wish, right? We love to inherit something from our parents. Pero kinitanan yung mga butang, importante sila, temporary na sila. Pero kung ikaw tinod nga Kristohanon, ang dapat nimo ikalipay, kapasalamat nimo sa Ginoo nga, bisag tingod imong ginikanan wala-wala gyud. Naa kay ma-inherit, naa kay mas nindot nga masunod, nakay panulundon diya sa Ginoo. Okay? The blessing of inheritance. And that inheritance will not last only for a short while, but it is for all eternity. Right? So, we are so fortunate. We're so blessed mga kaigsunan nga kita ni ana. Not everyone has that. So katong mga naay Kristo sa ilang kinabuhi, I don't see Christ in your heart. Pero kung naa si Kristo sa inyong kinabuhi, garantiya na siya na ikaw na kay panulundon diha sa Ginoo. So Paul says again, in Him we have obtained an inheritance. The Bible talks a lot about inheritance. Kung atong tan-awon ang mga gisulat sa Paul sa Ginoo, especially sa New Testament, we will find that we have been blessed with nice kayo, nindot nga mga inheritance nga gihatag sa Ginoo. Si Peter, ningon siya in 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father
of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And because we've been born again, we are given an inheritance, all right? To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, keep in heaven for you. Kini daw kuno nga inheritance, dili mawala. Unsa pa, kini nga inheritance, hinlo. O kini nga inheritance, walay paglubad, walay kupas. It is always beautiful and it is so secure. Anong secure kay siya? Di siya mawala, sigurado nga imumangkon because it is kept in heaven for you. Amazing. Right? So okay lang, mga kaigsunan, sa Dris kalibutan, we don't belong to the higher class category. Because in heaven, we will possess all of these things. Right? Sa tubangan sa Ginoo dili ta uyamot. Ang mga Kristohanon nga nadiha ang Kristo, sa tubangan sa Ginoo kita mo'y pinaka dato diri sa kalibutan. All right? Now, you might ask questions sa imong kagalingon. So, how can I have this? Or unsa ni sila nga mga klase sa mga inheritance, Pastor Mitch? Ganan ko makabalo. Okay? As a Christian, I'm wondering. I just want to know what is it? Unsa man jay nature kini nga mga inheritance? Well, question. Are you ready to know unsa ni siya nga mga inheritance? Excited ba mo? Well, let me tell you this. This inheritance is simply every promise God ever made. Every promise sa Bible nga atong makita, mao na siya ang inheritance na atong naangkon diya sa Ginoo. Problema lang, kung wala tayo basa-basa sa Bible, which is mo nakadagana sa mga Kristohano, dili excited, kaya naman, walay basa-basa sa unsay gihatag sa Ginoo sa ilaha. Diba, ang book of Ephesians, if you remember, the book of Ephesians is like the bank of the believers. Nadya giskot sa pulong sa Ginoo ang mga riches nato, and gawas pa sa book of Ephesians, naa pa sa uban nga mga parts sa other portions of the scripture na makita nato ang pulong sa Ginoo nga nag-promise ang Ginoo nga you have this, you can have this. Right? The word of God is not only filled with commandments, which is siguro sa uban daghan kayo nga mga tawo ang ilang impression sa puso sa Ginoo dili siya mobasa sa Bible. Kaya naman ang Bible is full of commandments and it's discouraging. No? Kapoy or makalaay o makahadlok. Kaya naman, by looking at the Bible and God says this, to do this, do that, we fall short. We cannot be able to measure up sa standards sa Ginoo. Let me tell you this, dili tanan nga mga gisulat sa Bible, mga commandments. And the reality even is even when God gives us commandments, don't you know nga ang mga commandments sa Ginoo nagtangag pud og mga promises? Example, okay, mga bata, paminaw mo ha. Unsa man nasa Bible makita nato? Ephesians chapter 6 verse 1. Ningon di ang pulong sa Ginoo, children, obey your parents. Okay? Obey your parents in the Lord. Dayon, in verse 2, honor your father and your mother, that it may be well with you. That's the promise, that it may be well with you, and that you will live long in the land. See? Naay ka man na Ginoo, dapat siya i-promise. Ganahan, bata, nga mga bata. Ganun ba mo nga magmaayo inyong kinabuhi? Ganun ba mo nga maglugway inyong kinabuhi sa kalibutan? Tumanan ninyo yung ginikanan. Because ang inyong mga ginikanan, wala naga tudlo o nagatuboy kaninyo na musangpot sa inyo sa kalautan. Right? Para sa kayuhan. Promise sa Ginoo. Right? Saman, kung sa pa'y makita nato sa pulong sa Ginoo, nagtangag, o mga promises, well, in the Old Testament, ingon ang Ginoo, kung ganun ta maka-experience og kanang kinabuhi, gyud, madagaya sa atong kinabuhi Kristohanon, we have to be faithful in communing to God. We have to humble ourselves.
The Bible says, if my people, yun ang Ginoo, if my people who are called by my name, meaning katong mga tinawag na ako, katong mga Christians, katong mga Kristohanon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, niyo na po sa Ginoo, I will hear them and will forgive their sins and heal their land. Kami sa Ginoo. Nganong daghan kayo or ang kalibutan ko tanawon na to, so sick. Why is it we are plagued with so many, not only, mga diseases, but even morally speaking, we are morally sick. Okay? Because kulang taniana. Daghan kayo, mga promises ang Ginoo, mga kaigsunan. Dili ta magkaluya, dili ta magka-discourage. Ubasa sa pong sa Ginoo, if ganang ta makaibalo, unsa niya as a Christian, Pastor Mitch, kining mga inheritance, every promise, timan inyo na, ini kalimti, okay? Unsa man ang mga inheritance nga gihatag sa Ginoo sa tuwa? Unsay tubag? Say it with conviction. Go. Okay, every promise God ever made, asa na siya makita? Sa iyaha nga pulong. Read this word. Okay. Read this word. And you will find sa mga nindot nga mga promises nga gihatag sa Ginoo. Okay, so these promises are so amazing, so wonderful. In 2 Peter chapter 1 verse 4, ningon si Peter, by which He has granted to us His precious. Nice kayo no, gigamit nga mga words to describe ang mga promises. Precious and very great promises. Ladies, ang mga single ladies na diri, mga dalaga, one day you will find man who will, offer his love to you and makes promises. Let me tell you this. There's a potential that person, he will break that promise. Pero let me tell you, na ay usa ka person na nag-promise sa imuha. Kadi he will never break his promise, and iyang promise mas precious pa sa unsa iyang gi-promise, bisag kana siya nga tao, mga diskarte nga mga makabuhig patay, nakaingon ta, grabe kayo mo sa grabe kay kwan, madala jud ka, but let me tell you, dili ka kumparar unsay saad sa Ginoo, ingon ang Ginoo sa imuha. Day, ayag to dayon ana. Okay? Eskwela pa ka. Pag-ubar gyud imong kinabuhi. Right? Tuohi ko, eskwela sa umana sa imong pagtuon. Dayon, paabot lang kay naa jud ko ihatag nimo nga the best. Kinsa may mutumanon ang promise sa tawo or ang promise sa Ginoo. God knows your future and He always wants the best for us. Right? So those are the promises. Precious. Okay, remind that. Lord, thank you. I am blessed. I am blessed with inheritance and these promises nga getting sa kuha, precious kayo. I cannot explain it. And they are very great. Dagko kayo mga saad. Unsa pa gingon ni Paul in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Ang mga promises sa Ginoo ko no are yes in Him. Meaning, tinuod yun. Yes, yun. Right? And we can say, amen. Meaning, let it be so. So be it. Pangutana ta. Okay. When God makes promises, kung yang i-fulfill yung promise, pangutana kasi mo kagalingon, is it for me? Kung say answer, yes, it's for me. When God makes promises, it's for me. Right? And is it good? Amen. Okay? Right? You can say, so be it. Alright? So, usap na to Okay? When God makes promises, is it for us? Yes. Right? And those promises, are they good? Amen. Okay? So, ayaw kalimte. Ay kalimte ninyo. Ang mga promises sa Ginoo, they're yes. Diya sa kay Kristo. And that is why it's through Him that we utter our amen to God for His glory. Now, dili na ako ma-describe more beyond sa words na ato ang nakita karon sa pulong sa Ginoo sa unsa kanindot ang mga promises sa Ginoo. Okay, I cannot delineate, but let me tell you, they are
great and precious promises. Okay? So, what are you looking for? Isa pa may imong ipangita sa imong kinabuhi. Let me tell you this. Perhaps you are looking for peace. I-promise na sa Ginoo, tagaan kanya kalinaw. Unsa pa? Love? Naana nimo. Grace, wisdom, eternal life, joy, victory, strength, guidance, provisions, power, knowledge, mercy, forgiveness, righteousness, spiritual gifts, truth, discernment, heaven, protection, those things. Nindot kayo, apil po ng trouble. Apil po na. I-promise po sa Ginoo na, di ba? Di taganan siguro maminawa na. Pero God promised trouble in this world shall have tribulation. Trouble, pain, suffering, persecution. Okay lang! Kumparar sa mga nindot kayo ng hatag sa Ginoo sa to, ganan na maguntag mga positive things. Pero ningon biya, wala biya ningon ni fully promise ang Ginoo nga ang Christian life is easy gulaki lang, smooth sailing, tawhay ra kayo. No. Challenging pod, naapoy troubles, naay persecution, naay pain. Okay? Si Jesus Christ gani naka-experience niya na. So, unsa pa may kulang? Name it. Name it and you will have it. Sara may problema gud nato, God? Ang problema magud nato is tingali usa sa mga reasons is what kay balo, ignorante ta, o sa po siguro sa mga problema is that kay balo ta pero wala ta nituo. Watay pagsalig ba nga tumanon bala sa Ginoo, yam ta because we have experienced in the past that we've been promised pero wala gituman. O kita po sa galingon, looking at the mirror, mingon po ta, sa ko I can't even fulfill my promise. So that's why we don't like promises. But here, somebody who makes promises, and let me tell you, he is faithful. He is faithful. That's why, ningon ang Paulo sa Ginoo in Romans chapter 8 verse 17, the reason why we have all of this because we are united with Jesus Christ. Kay si Jesus Christ, naa niya ang tanan. And because we are one with Christ, we are co-heirs with Christ, that's why naa ni. Ningon si Paul, and if children, kay anak man nagway ta sa Ginoo, then heirs, mga manulunod ta. Heirs of God, mga manunulunod ta sa Ginoo and fellow heirs with Christ. Si Jesus, dili siya makakuha ani nga mga inheritance without us because we are fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, yes, in order that we may also be glorified with Him, both positive and negative. We one day will be glorified, but while we are still here, maka-experience tag suffering. Okay? Natural lang yun na siya, normal lang yun siya. Count it all joy. Dili iragyod nato ni siya i-despise kini mga unsay maagian nato nga mga pagsulay ng mga kalisdanan sa ato ang kinabuhi. Okay, so take away for us this morning before we break out into groups before we go ay kalimti. Simple lang kayo. Okay? Palihog basa ninyo and kinahanglan makasabot ta with ato ning basa with conviction. Ready, go. God is faithful to fulfill all His promises. Do you believe that? Faithful siya mga igsoon na ako dyan ang silsil sa atong mga hunahunag kalimpatakan. Sa atong pagpamauli, ayaw kalimti. Ang Ginoo nato matinud-anon siya sa pag-fulfill, sa pagtuman sa tanan niyang mga saad. And you know what? Kung ato ra gyud siyang masabtan that God is faithful, we will be faithful to Him. Ang response sa ato ang understanding, sa atong conviction nga God is faithful, is that we will be faithful to Him. So, have faith in the faithfulness of God. Right? It's okay, dili ta muhatag og lubos nga pagsalig sa tao, kay ang tao dili kay kasaligan. Pero ang Ginoo ihatag tao ninyo ang lubos 100% nga pagsalig because He is always faithful and true to His promises. Okay? He will never fail. And so, kung ato na ginang masabtan pa kayo sa itong kinabuhi, and I want to encourage you, after this, if wala pagyuda siya natugdon sa inyong kagalingon, pag uli ninyo, i-meditate ninyo na siya. Kaysa sige na itong pamalandong, descend, makunsa siya sa itong kasing-kasing, once matugdon siya, it will create something sa atong kinabuhi. It will energize something sa atong life. Okay? It will cause us to trust God. It will cause us to thank Him and praise Him because He is faithful. Right? Mao ni siya ang antidote. Mao siya tambal sa ato ang mga pagduha-duha sa kinabuhi.
Mo na siya tambal sa ato ang mga kaluyahon, sa atong mga fears, sa ato ang mga anxiety. Okay? Na dili ta mag duha-duha, dili ta magakahadlok sa unsa na sa future because i-prepare ang Ginoo. So there's more to life, mga igsoon. There is more to life than, the things that we see around, unsa ato ma-experience sa kinabuhi, sa kalibutan, even though we are going through so much sufferings. Okay? We don't know kung sa'y may tabo sa suling adlaw, so simana, especially we are hearing grabe nga mga kagubot sa kalibutan. Anytime, soon, posible na siya mga mag-escalate ang gera between, Israel and Gaza because other nations are, getting involved. And Philippines, dili ta exempted kay alay biya punta sa US. And there is always a possibility nga magkadako ang gira o magkagubot ang kalibutan. O makaingon ta nga, wa na gud tay kataguan. Now, kung wala tay refuge, wala tay dalangpan, kung wala tay knowledge sa future, it's okay. Because this world is not my home. I'm just a passing through. Bahalag pagbomba, mapil ko. Kausara bitaw na, kalitra bitaw na. Alright? In a way, there is something out there nagapaabot sa kuha o kana siya may katumanan. God promised me a better place than this place. Right? So, ako encouragement sa ato karon nga buntag as we go home, ato ni siyang pamalandungan, pag atong tingwaon nga mo kuyanap, mo digest sa itong kasing-kasing, og ato ni siya i-apply sa itong kinabuhi, kaning concept, kaning principle, kaning tudo sa pulong sa Ginoo, na ato siyang saligan because God is faithful to fulfill all of His promises. I don't know what you're going through right now, okay? I don't know sa imong ginagutol sa imong family. Sa finances, sa imong trabaho, okay? Sa inyong pamilya, sa inyong relationships, sa inyong mga anak, sa imong pag-eskwela, right? Sa imong health condition. But let me tell you this. Think that one day, na i-prepare ang Ginoo na the best sa unsay imong naangkon karon. Because God promised the blessing of inheritance to those who are in Christ Jesus. All right, so our discussion this morning before we close, simple. Okay? How does meditating on God's faithfulness to His promises encourage you to thank and praise Him? Right? So sa atong pag-breakout o niya, ato ning isgutan, please participate. Okay? Kumbaga ninyo nga question, by meditating on God's faithfulness sa iyang mga promises, how does it encourage you to thank and praise Him? Because si Paul, ang gibuhat ni Paul, yang praise ang Ginoo. Gidayeg niya, kaya nakasabot siya, ang Ginoo is faithful sa mga promises. God has given us all of these promises.